Sir, mabuti naman po at gising na kayo. Nakangiting bati ni Pablo suot ang apron na pula nang tumungo ako sa kitchen. Ano ba namang buhay to? Pati yung sekretary ko, naging maid ko na. Napaismid ako. Napahawak ako sa ulo ko. Gaano ba kadami ng alak ang nainom ko at ganito iyon kasakit? Anong oras ka pa nandito kagabi? Kunot noong saad ni Diego. Nakakahiya, tsak na nakita niya kung paano ko nag-iiyak. Si Camille kaya, namimiss niya kaya ako? Kaysa mag-isip ay lumapit ako sa ref para lumagok ng tubig na nasa bote. Actually sir, kakadating ko lang po ngayon, around 7 o'clock. Sagot niya na ikinatigil ko. Humiwalay ang labi ko sa bibig ng bote tsaka nilingon si Pablo. Hindi ka pumunta dito kagabi? Walang ekspresyon na tanong ko. Umiling siya habang nakangiti. Hindi ba tinawagan kita? Sa pagkakaakala ko ay narito siya at kinomfort ako. Opo sir, pero gumawi siya kaya matalim ko siyang tinitigan. Si Rico po, binantaan ako at may dala siyang armas. Tumaas ang kilay ni Diego. At ano ang ginagawa ng lalaki na yun dito? Kasama niya po si Miss Camille kagabi. Hindi ko maiwasang uminit ang ulo ko. Ilang buwan pa lamang akong narito ay nakikipag-date na siya sa lalaking iyon. Si Miss Camille ang nakasama niyo kagabi. Iyon na nagpatigil sa akin. Ano? Sigaw ko. Paanong? Hindi makapaniwalang saad ko. Nasabunutan ko na ang buhok ko nang hindi ko makayanan. My God! I remember all I was saying last night and I thought it's Pablo? Paano na ito ngayon? Napaupo na lamang ako sa pagkadismaya. Para saan pa ang lahat ng sakripisyo ko for how many months kung malalaman niya lang din naman? Ayoko mag-aksaya ng panahon pero masyadong gipit ang schedule ko sa company para harapin si Camille. Pakiramdam ko ay napakakomplikado ng sitwasyon kaya isang linggo na ang nakaraan bago ko nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin ang dalaga. Sasabihin ko kay Camille na joke lang lahat ng yun? Pero paniwalaan niya kaya ako? Hindi ko na alam kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Tila naghahalusinate na ako. Napalunok pa ako bago tumawag sa harap ng gate nila. Tao po! Unang tawag ko pa lamang ay lumabas yung nanay ng dalaga. Naitikom ko ang parehong palad ko tila hindi ko kayang kausapin ang babaeng ito. Napatingin ako sa kamay niya na may hawak na letrato. Iyon yung picture na nakita ni Camille sa unit ko. Masama itong nakatanaw sa akin nang pagbuksan ako. Anak ka ni Martin? Matapang na saad niya. Hindi ko alam kung bakit tila walang gustong lumabas sa bibig ko. Isang linggo nang nawawala ang anak ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Takot, yun lang ang nararamdaman ko ngayon. Naroon din ang pag-aalala. Saan siya pumunta? At pakiramdam ko, may kinalaman ka doon. Bakit ako? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Depensa ko. Bagaman galit ako sa kanya ay nagawa ko pa din siyang igalang. Ha? At bakit mo nga ba malalaman? Sinabi lang naman sa akin ng magaling mong tatay na anak na si Camille. Bago na wala namang katotohanan dahil kahit kailan ay hindi niya ako nakuha. Tila sinampal ako ng katotohanan. Tila kinurot ang puso ko. Totoo ba yan? Nanggilid ang luha ko. Wala na akong pakialam kung makita akong umiiyak. Anak ko si Camille sa asawa ko. At walang kaugnayan si Martin sa kahit kanino man sa aking mga anak. Kaya't wala kang karapatan para akusahan ng anak ko na anak siya ng kabit. Nakita ko ang galit sa mga mata nito. Hindi ko alam, tila nanlambot ang tuhod ko at napaluhod ako. Patawarin niyo po ako! Umiiyak na saad ko. Ang laitin ako, iho, ay matatanggap ko pa. Pero ang pagdadalang tao ng anak ko na ngayon ay nawawala dahil sa iyo ay hindi katanggap-tanggap. Nakita ko na din ang pagdaloy ng luha nito sa pisngi niya. Ano pong pagdadalang tao? Napaangat ako ng paningin. Buntis po si Camille? Mag-aapat na buwan na ang tiyan niya. Lalo akong nagulantang.
Napahagulgol na ako. Magiging daddy na ako? Pero bakit ko hinayaan na magkaganito ang lahat? Pinabayaan ko siya magdusa dahil sa pansarili kong nararamdaman? Hahanapin ko po siya at ipinapangako ko po na ibabalik ko si Camille. Nagmadali akong sumakay sa kotse ko. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ng sekretarya ko. Pablo, tawagan mo yung agent na naghanap kay Camille before. Ipahanap mo ulit siya ngayon. Si Daddy, nasan siya? Tanong ko. Nasa hotel, sir. Doon ko na din po papuntahin yung agent para makausap nyo ng maayos on time. May maibibigay din na check na ibang details. Good job. Bye. Ibinaba ko ang linya. Tulad na ng pag-uusapan ay nagkita nga kami sa hotel ni Daddy. Umiiyak ako nang yakapin ko siya. I'd never cheated to your mommy, son. Lalo na nang ibigay ka ng Panginoon sa amin. Maaring si Laika ang unang babae na minahal ko kaya gano'n na lamang kung pagselosan siya ng mami mo. Ngunit hanggang sa pagiging kaibigan na lang ang relasyon namin ni Laika. At wala akong alam na anak na si Camille. Mahabang paliwanag niya na nagpaluha sa akin ng husto. Daddy? Iyak na saad ko. I'm so sorry, Dad. I'm really, really sorry. It's okay. It's a part of being ourselves. May mga pagkakamali na magtuturo sa atin. Nakangiting saad ni Daddy. Tunog ng telepono ang nagpalingon sa amin. Hello? Sir, aalis po si Miss Camille patungong Singapore kasama sa Rico Ruiz. Sinusundan po sila ng agent. Okay, I'll be there in a minute. Saad ko. Dad, maiwan ko muna kayo. Tumango si Daddy. Nasa highway na ako at papasok sa San Pascual Bridge nang magring ulit ang phone ko. Hello? Sagot ko. Sir! Nauutal si Pablo. Umayos ka nga! Nasa na kayo? Galit na saad ko. Nasa unahan po kami ng San Pablo, sir. Tumigil po kami. Bakit? Kinakabahan ako. Kahit hindi ko pa naman alam ang pangyayari. Sir, hihintayin ko na lang po kayo dito. Nanginginig pa din ang boses ni Pablo. Tinodo ko ang bilis ng takbo ng kotse ko kasabay noon ng napakalakas nakabog ng dibdib ko. Malapit na ako sa unahan nang hindi na ako halos makausa dahil sa traffic. San Pascual to, bakit ganito ka traffic? Inis na saad ko. May aksidente po sa harap, sir. Saad ng traffic enforcer na naroon. Kumunot ang noon ni Diego. Tumulo ang pawis ko at lalong nakaramdam ako ng kaba sa puso ko. Bumaba ako sa kotse ko at tumakbang. Hindi ko na malaya na pabilis na pala ang lakad ko hanggang sa magtatakbo na ako. Hindi ko alintana ang pagod at kainitan. Nakapalibot ang mga tao nang makalapit ako. Natanaw ko si Pablo na naroon sa kumpulan, ngunit mas nakaagaw ng pansin ko ang kotse na nakataob. Nakita ko ang lalaki na walang buhay na nakilala kong si Rico, habang ang kabilang parte naman ng kotse ay sunog na sunog. Hindi! Nasabi ko. Nilangon ko si Pablo kagat ang labi nito habang patuloy sa pag-iyak. Lumapit ako at tinakot ang collar niya. Sabihin mo, hindi to totoo! Galit na saad ko habang tumutulo ng unti-unti ang luha sa mata ko. Pablo, maawa ka sa akin! Sabihin mong hindi si Camille yun, pakiusap! Halos magulgol na naman ako at mapaupo na lamang sa sahig. Wala akong pakialam kahit pagtinginan ako ng tao o kunan ako ng kamera ng mga media. Paano pa ako magsusorry? Paano pa ako makakabawi sa'yo, Camille? Lumabas ka dyan! Hindi yan totoo, maawa kayo sa akin! Luhaan na ako nang matanaw ko ang chief ng mga pulis. Sir, buhay yung buntis na nakasakay dyan, diba? Sir, sabihin nyo! Maawa kayo sa akin, babayadan ko kayo kahit buong kayamanan ko basta ilabas nyo lang si Camille. Tila tinakasan na ako ng katinuan nang takbuhin ko si Rico na wala ng buhay. Ilabas mo si Camille! Saad ko habang bitbit ang kwelyo ng damit nito. Sir! Galit na anang pulis tsaka ako pinadampot sa iba pang kasamahan nito. Ilayo nyo nga dito yan! Hibang ba yan? Rinig kong galit ng chief. Nagwala ako. Humakbang ako palapit sa chief. Sinong hibang, ha? Galit na saad ko. Tinutukan ako nito ng armas. Sige, manakit ka. At makikita mo ang hinahanap mo. Sige, tapusin mo na ako.
Wala naman ng halaga ang buhay ko. Hinawakan ko ang armas saka iyon itinapat sa puso ko. Sir! Tawag ni Pablo. Pasensya na po. Iuuwi ko na lang po siya. Nakikiusap na ni Pablo. Nang mga oras na yon ay tila wala ng buhay ang buong katawan ko. Naubos na din ang luha ko. Pakiramdam ko ay manhid ang buong katawan ko. Parang gusto ko na lang itulala ang sarili ko at huwag na lamang gumalaw dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko. Sa tuwing naaalala ko na wala na si Camille, sinalubong ko ng mahigpit na yakap ang nanay ni Camille habang patuloy ako sa pag-iyak. Patawarin niyo po ako, tita. Hindi ko sila nailigtas. Wala po akong nagawa para kay Camille. Umahagulgol na naman ako. Hanggang saan ba matatapos ang problema ko? Tuwing malulusutan ng iba, darating naman ang mas malala. Kumalma ka, iho. Alam kong pinipigil nito ang pag-iyak niya, ngunit tanaw na tanaw ko sa mata niya kung gaano kasakit ang mawalan ng isang anak. Wala kang kasalanan. Maaring nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng anak ko, ngunit ang taas lamang ang nagtatakda at nagpapahintulot ng mga maaaring mangyari. Naupo ako sa sopa sa sala nila. Parang ayoko na pong mabuhay. Ano pa po ang saysay at narito pa ako? Please, gusto ko na pong mawala. Hindi ko alam kung paano itatago ang sarili ko sa sakit na nadarama ko. Kasalanan mo to. Lumabas ang isang binatilyo na tiyak ay kapatid ni Camille. Dahil sa'yo, hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon na bumawi sa ate. Lahat ng sakripisyo niya sa amin ay hindi ko na masusuklian. Nakangiwi siya habang umiiyak. Pakiramdam ko ay pinipiga ang puso ko. Vince, wag ganyan. Pumasok ka na dun sa kwarto. Mahinahong sabi ni Tita Laika. Bakit, Nay? Totoo naman yung baby ni ate? Hindi ko na makakalaro. Di na ako makakakarga ni ate. Di ko na siya makakasama. Yung barya na iniipon ko para sana ikain siya sa labas, baliwala na, Nay. Bigla ay umiyak ito ng napakalakas. Vince, anak, halika na. Ihahatid na kita sa kwarto nila ate Isay mo. Saad ni tita tsaka sila nagtungo sa kwarto malapit sa kusina. Sandali akong naghintay na makapasok sila bago ako sumunod para pakinggan ang usapan. Nay, ang ate ko. Wala na ang ate ko. Malakas na palahaw ni Isay ang narinig ko. Nakagat ko ang labi ko para pigilin ang paghagulgol ko. Naiiyak ako sa awa sa kanila at naiiyak din ako sa sakit sa puso ko. Nay, pabalikin mo si ate. Sabihin mo kay Papa God pauwiin na si ate. Naroon pa ang boses ng isang babae. Mga anak ko, patawarin niyo ang inay. Wala akong magawa para iligtas ang ate niyo. Patawarin niyo ako. Sa wakas ay narinig kong umiyak si Tita Laika. Alam kong hindi siya okay. Pinipilit niya lang na maging matatag para sa mga anak nito. Matamlay akong naglakad palabas. Pablo, ano ang dapat kong gawin? Wala na ako sa tamang pag-iisip. Ipinikit ko ang mata ko saka ako tumingala. Talaga bang nariyan ka na sa langit? Naramdaman ko ang mahinang pagpatak ng ulan na dumadampi sa mukha ko. Umiiyak ka ba? Kasi nakikita mo akong malungkot? Kaya ba umuulan? Napangiti ako ng mapait. Camille ko, kung alam ko lang, sana mas maaga kong ipinaramdam sa iyo ang pagmamahal ko. Kasalukuyan akong nakatayo sa salamin na pader ng office ko. Pinapanood ko ang bawat pagpatak ng ulan. Kamusta ka na? Namimiss pa din kita kahit 5 taon na ang nakalipas. Inayos ko ang salamin na suot ko, saka bumalik sa mesa ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Pablo. Sir, paano po? Mauna na po ako. Paalam niya. Tumango lang ako habang hindi inaalis ang mata ko sa mga papeles na pinipirmahan ko. Hindi ka pa uuwi? Napaangat ako ng paningin ngunit mabilis din na ibinalik mula sa papel ang mata ko. Wala akong time magpahinga. Sa buong taon ay ginugol ko ang sarili ko sa negosyo.
Mas pinili kong magpakabisi kaysa buksan ang puso ko sa iba. Diego, maghihintay pa din ako hanggang sa mahalin mo ko, wika ni Mara. Naawa ako para sa kanya. Ilang taon na siya naghihintay sa pag-ibig na hinihingi niya para sa akin. Ngunit sarado ang lahat ng ugat ng puso ko dahil tumitibok lang ito para kay Camille. Wala kang aasahan sa akin. Pasensya ka na. Nasabi ko, saka muling nag-focus sa papel. Biglang tumunog ang telepono. Hello? Sagot ko sa linya. Diego, ilang buwan ka nang walang break Mag-happy-happy naman tayo. Boses ng pinakamaingay kong kaibigan. Melvin? Kailan ka pa nakabalik? Wait, nasan ka? Galak na saad ko. Ito ang pinakamatalik kong kaibigan. Pare, nasa restobar kami. Natatawang saad nito. Together with? Nakakunot ang noo ko. Lance with his wife. Wow! Nag-asawa na si Lance? Nakangising saad ko. Tinamaan din ang pasaway na yun? Bilisan mo. Ayaw ka niya ipaimbita But, matitiis ba naman kita? Kaibigan nga kita. Nakangising saad ko. Kinuha ko ang coat ko tsaka ko inalis ang glass na suot ko. Iniwan ko si Mara. Nadaanan ko ang sementeryo kung saan nakalibing si Camille kaya huminto ako doon. Hey Camille. Hinaplos ko ang picture niya na nakalaminate doon. Miss na kita. Naging emosyonal na naman ang boses ko. It's been a years since you left me, but your memory is still in here. Itinuro ko ang puso ko. Kailan ka ba babalik? Hindi ko kayang magmahal ng iba, Camille. Para sa'yo lang ang bawat pagtibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na tutulo ang luha ko. Matamlay akong umalis matapos magpaalam sa kanya. Nag-drive ako papunta sa resto. Pasakay na ako sa elevator nang bumukas ulit yon at sumakay ang isang pamilyar na babae. Blondie ang buhok nito, sobrang puti at magandang-maganda. She looks like Camille. But I know it's not. Hindi nagme-makeup si Camille. Hindi siya ganito kung pumustura. Mom! Napalingon ako sa pagsulpot ng batang lalaki, edad nasa 4 na taon. You're planning to love me for the sake of Tito Pangit? Nakataas ang kilay na saad nito. Nagsusungit. Pakiramdam ko ay nakikita ko ang sarili ko. Pakiramdam ko din ay hindi ako nakahinga ng mga oras na yon. Si Camille nga ba ito? Pero may mali. Ba't hindi niya ako kinausap? Hindi niya ba ako nakita? Kakain ba tayo together with Tito Pangit? Nakataas na naman ang kilay ng batang lalaki. Tila piniga ang puso ko na makita kong tumawa ang babae, ngunit may kakaiba sa kanya. Don't call Tito Pangit your Tito Lance. Fluent na siya sa wikang Ingles. Si Lance? Kinuha niya ba si Camille? Pero wala na si Camille kaya paano nangyari yun? Naiwan akong mag-isa sa elevator. Pakiramdam ko ay nanghina ako. Wala na yata akong lakas ng loob para magpakita pa. Sino ba ang babae na nakita ko? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.